Nagsisimula ang pelikula noong 1987 sa Australia kung saan sina John at Evelyn na isang mag-asawa ang nangkikidnap ng mga babae bago nila pinahirapan at patayin. Pagkatapos, ang teenager na babae na si Vicky ay madalas nakasama ang kanyang kasintahang si Jason para maiwasan ang kanilang bahay pagkatapos ng hiwalayan ng kanyang mga magulang. Nakatira si Vicky sa kanyang amang si Trevor ngunit madalas niya itong iniiwan sa kanyang ina na si Maggie tuwing weekend. Habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang ina, nagpaalam si Vicky na pumunta sa isang party ngunit hindi pumayag si Maggie. Nagalit na sa kanyang ina dahil sa hiwalayan, hindi pinansin ni Vicky si Maggie at tumakas para pumunta sa party. Sa daan, nilapitan si Vicky nina John at Evelyn na tinanong niya ng direction papunta sa main highway. Nag-alok ang mag-asawa na gamitin ang kanilang telepono para tumawag ng taxi at dahil hindi mapakali sa paglalakad ng mag-isa sa gabi ay hindi nag-atubiling sumakay si Vicky sa kotse. Sa bahay ng mag-asawa, sinabi ni Evelyn kay Vicky na mayroon siyang 2 anak mula sa dating karelasyon ngunit nakatira sila sa kanilang ama. Niyaya siya ng mag-asawa sa loob para uminom ngunit walang kaalam-alam si Vicky sa napipintong panganib kaya pumasok siya sa loob ng bahay. Nang tumayo na siya para umalis, napagtanto niyang may inilagay ang mag-asawa sa kanyang inumin at ang mga pangyayari ay umikot nang magsimulang bugbugin siya ng mag-asawa bago ikinulong sa isang silid. Kinaumagahan, nang mapansin ni Maggie na nawawala si Vicky, tinawagan niya si Trevor para tanungin kung pumunta ba siya sa bahay niya ngunit hindi niya ito nakita. Samantala, sinilip ni John ang bag ni Vicky at may nakitang mga larawan kasama ang kanyang pamilya. Bagamat sa tingin ni Evelyn ay masyadong interesado si John kay Vicky, natatakot siyang magsabi ng kahit ano sa kanya. Nang makita ni John ang aso na nagdumi sa loob ng bahay, sinigawan niya si Evelyn at inutusan niya itong linisin. Sinabi niya sa babae na kung hindi niya kayang mag-alaga ng aso, paano siya mag-alaga ng mga bata? Narinig ito ni Vicky at napagtanto na hindi siya pinapayagan ni John na isama ang kanyang mga anak sa bahay. Nang dinalhan ng tubig ni Evelyn si Vicky, tinanong niya kung bakit nila siya kinidnap pero hindi sumasagot si Evelyn. Pagkatapos, habang tinatanggal niya ang isa sa kanyang mga kadena upang palitan ang mga kumot, sinubukan ni Vicky na palayain ang kanyang sarili ngunit binalaan siya ni Evelyn na huwag ipasok ang sarili sa gulo sa pamamagitan ng pagsubok sa kanya. Nakiusap si Vicky kay Evelyn na palayain siya na nagsasabing surgeon ang kanyang ama at maaring bayaran sila ng kahit anong gusto nila ngunit si Evelyn ay hindi interesado sa pera at sinabihan si Vicky na gawin na lang ang sinasabi sa kanya. Nang makita ang mga laruan ng mga bata sa silid, nagsimulang magkwento si Vicky tungkol sa mga ito sa pag-asang mapaghihiwalay ang mag-asawa ngunit binago ni Evelyn ang paksa na nagtanong tungkol sa kanyang pamilya. Kinuwento sa kanya ni Vicky ang tungkol sa hiwalayan ng kanyang magulang pero wala na itong sinabi pa. Maya-maya, dinala siya ni Evelyn sa banyo kung saan nakarinig siya ng mga eroplano at nahulaan na malapit siya sa isang airport. Samantala, si John ay nakikipag-usap sa 2 gangster na pinagkakautangan niya ng pera. Agresibo nilang pinagbantaan siya na subukang bawiin ang kanilang pera ngunit kinumbinsi sila ni John na makukuha nila ang kanilang pera sa loob ng ilang araw. Pabalik sa bahay, sinabihan ni Evelyn si Vicky na sumulat ng liham sa kanyang pamilya para sabihing tumakas na siya para manirahan sa Adelaide. Ngunit tinanong ni Vicky ang babae kung maaari ba siyang sumulat sa kanyang nobyo ngunit pinilit siya ni Evelyn na sumulat sa kanyang ina upang sabihin na mahal niya siya, at naiintindihan niya kung bakit niya iniwan ang kanyang ama. Sa sulat, lihim ding itinago ni Vicky ang isang address na nakita niya sa isang Christmas card sa isang stand kung saan siya ikinukulong. Habang hinahatid ulit ni Evelyn si Vicky sa banyo, dumating si John sa bahay at lumapit para siya na ang maghatid kay Vicky. Nagalit si Evelyn at sinubukan niyang manigarilyo para ma-distract siya sa ginagawa ng dalawa. Maya-maya, napuno na siya at kumatok sa pinto at tinawag si John palabas. Paglabas, mapusok niyang hinahalikan ang lalaki. Nang makakita ng pagkakataong makatakas, sinubukan ni Vicky na tumalon mula sa bintana ngunit nagbago ang isip niya matapos makita ang aso na nakaupo sa labas. Nang matapos na si John, napansin nilang dalawa ni Evelyn na wala na si Vicky. Nang nagmamadaling lumabas ang mag-asawa, lumabas si Vicky mula sa kanyang pinagtataguan at sinubukang lumabas ng pinto ngunit naabutan siya ng mga ito. Habang hinihila siya pabalik sa kwarto, may kumatok sa pinto. Sumigaw si Vicky para humingi ng tulong pero pinipigilan siya ni John. Nang pinuntahan ni Evelyn kung sino, nasa pintuan ang isang kapitbahay na sa tingin niya ay nag-aaway na naman ang mag-asawa. Tatawag sana siya ng mga pulis pero pinagbantaan siya ni Evelyn gamit ang isang gunting at tinakot siya. Nang umayos na ang mga pangyayari, humingi ng tawad si Evelyn kay John na sinisisi ang sarili sa lahat.
Muli niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya na kanyang pinagsasamantalahan sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya na iiwan siya kapag nakatakas si Vicky. Kinabukasan, pinadala ni Evelyn ang sulat sa ina ni Vicky na kasama si Trevor na nasa himpilan ng pulisya upang magsampa ng report tungkol sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang mga pulis ay nag-aalangan na kumilos at ipinagpalagay na si Vicky ay tumakas lamang sa bahay. Iginiit ito ni Maggie at Trevor kaya sinabihan sila ng pulis kung hindi pa siya makabalik sa Lunes ay seseryosohin nila ito at magsimulang maghanap. Umuwi si Maggie at hinanap sa kwarto ni Vicky ang anumang kakaiba habang nakita ni Trevor ang sulat sa mailbox. Ang nilalaman ng liham ay para sa kanilang dalawa na hindi karaniwan ngunit hindi nila maintindihan ang ibig sabihin. Nagalit si Trevor at sinisi si Maggie sa pagkawala ng kanilang anak at pinakiusapan si Maggie na bumalik sa kanya ngunit tumanggi ito. Sa pagkabigo, kinuha ni Trevor ang sulat at umalis habang si Maggie naman ay umiiyak sa takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Samantala, habang wala si Evelyn, minules siya ni John si Vicky. Pagbalik ni Evelyn, sinabihan siya ni Vicky ng pananakit ni John sa kanya. Halatang galit ito pero takot na takot siya kay John para gawin ang kahit ano tungkol dito. Ginamit ito ni Vicky para subukang baligtarin si Evelyn na sinabing ginagamit lang siya nito para abusuhin niya ang mga katulad niyang babae. Nagmakaawa si Vicky kay Evelyn na paalisin siya na nangakong hindi na siya babanggitin sa pulis pero hindi pa rin kumbinsido si Evelyn. Sa halip, sinusubukan niyang makuha ang pagmamahal ni John sa paglalagay ng makeup ni Vicky pero nang hindi ito napansin, sinabi niyang papatayin niya si Vicky. Nang tumanggi siya, nagbanta si Evelyn na magpapakamatay pero parang walang pakialam si John. Pagkatapos ay inakusahan niya ito ng panggagahasa kay Vicky ngunit nagawa niyang makumbinsi ito na walang nangyari. Siniguro ni John kay Evelyn na mahal niya ito at minamanipula siya ni Vicky para mapaghiwalay sila. Dahil kumbinsido na si Vicky ang problema sa kanila, muli niya itong pinilit na patayin siya at sa kabila ng pagpipilit nito na wala itong halaga sa kanya. Sa huli ay pumayag siyang patayin si Vicky pagdating ng Lunes. Muli niyang sinabi kay Evelyn na mahal niya ito at kinumbinsi niya itong samahan siya sa pang-aabuso kay Vicky. Samantala, nalulungkot si Vicky na nabigo ang kanyang plano at nawalan na siya ng pag-asa. Isang araw, napagdesisyonan ni Evelyn na saktan si Vicky kaya pumunta siya sa kwarto at nagkwento na kung nakinig lang siya sa kanyang ina at nanatili sa bahay, hindi na sana siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Inamin ni Vicky na pinagsisihan niya ang pagsuway sa kanyang ina at nagsimulang umiyak. Dinagdagan pa ito ni Evelyn na sinasabi sa kanya na baka hindi man lang siya hinahanap ng kanyang ina. Samantala, mas determinado si Maggie na mahanap ang kanyang anak. Habang hinahanap ang mga gamit ni Vicky, nakita niya ang initials ng boyfriend niya na nagpapaalala sa kakaibang sulat na natanggap niya. Umaasa na matulungan sila sa pag-intindi ng sulat, dinala nila ni Trevor ang sulat kay Jason at mabilis na na-decode ang lihim na mensahe at nalaman ang address. Balik kay Vicky, mukhang tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sumusunod na lang siya sa utos ni Evelyn at naghihintay na mamatay ngunit nang muli na namang matagpuan ni John ang aso sa bahay, nagalit ito at sinimulang bugbugin ang kawawang hayop. Nang subukang makialam ni Evelyn, sinaktan din siya ni John bago patayin ang aso. Na-shock si Evelyn sa kanyang nakita pero lumapit si John sa kanya at pilit na kinakatwiran ang kanyang ginawa ngunit nanatili lang itong tahimik. Pagkatapos ay inaliw siya ni John sa pagsasabing papayagan siyang dalhin ang kanyang mga anak at muling nangako na papatayin si Vicky. Dinala ni Maggie ang na-decode na liham sa pulis at sinubukang ipaliwanag ang tungkol sa nakatagong mensahe, at tingnan ang address na iniwan ni Vicky para mahanap nila ngunit sa muli, ayaw makinig ng mga pulis. Balik sa bahay, pinatayo ni Evelyn si Vicky at pinilit na sumulat ng isa pang liham para sa kanyang ina na nagsasabi sa kanya na masaya siya sa kanyang bagong buhay. Nang matapos ang sulat, pinilit siya ni Evelyn na uminom ng pampatulog para hindi na niya ito babantayan. Samantala, nadismaya sa pagtanggi ng mga pulis, nagpa siya silang isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay at hinanap na mismo ng pamilya ang address. Bumalik ang mga gangster sa bahay at muling hinihingi ang pera nila kay John habang si Evelyn ay may hawak na kutsilyo sa lalamunan ni Vicky para pigilan siya sa paggawa ng anumang ingay. Bumalik si John sa loob para kunin ang perang inutang niya na itinatago sa loob ng Christmas card. Ang gilid ng mga card ay nagpapaalala kay Vicky ng kanyang pagtangka na humingi ng tulong sa kanyang ina at napagtantong hindi ito gumana. Si Maggie ay kumakatok sa kanilang kapitbahayan at nagtatanong sa lahat kung nakita ba nila si Vicky pero walang nakakakita. Nagsimula siyang tawagin ang pangalan ng kanyang anak at nang bumalik si John sa labas para ibigay sa gangster ang kanilang pera,
Narinig ni Vicky ang boses ng kanyang ina. Sinubukan ni Vicky na sagutin ang kanyang ina ngunit hindi siya pinayagan ni Evelyn na gumalaw habang pinapanood ni John at ng kanyang mga kapitbahay si Maggie na naghahanap sa lugar. Kalaunan, nakumbinsi ni Trevor si Maggie na wala si Vicky at bumalik sila sa sasakyan. Pagbalik sa loob, sinubukang sakalin ni John si Vicky pero ngayon ay napuno na si Evelyn sa kanya at sinaksak siya sa likod. Habang magulo ang sitwasyon, sinubukan ni Vicky na umakyat sa bintana ngunit nakita niya si Evelyn na nakatayo sa labas ng pinto, tumakbo si Vicky na pilit abutin ang kanyang mga magulang ngunit hindi man lang siya pinipigilan ni Evelyn. Sa huli, nakita ni Maggie ang anak sa rear view mirror at bumaba siya ng sasakyan at nagmamadaling iligtas si Vicky para ilayo siya sa bangungot.